Every time we walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Magandang araw mga bata. Magandang araw, ma'am. Maaari bang magsitayo ang lahat at tayo ay magdarasal? Okay, maraming salamat. So ngayon, iban ba ngayong araw mga bata? Wala po. Alhamdulillah at kumpleto kayong lahat. So, noong isang araw, ating tinalakay ang hyponymy at antonymy. So, natatanda niyo pa ba yung mga halimbawa ng hyponymy at antonymy? Ay, wala kayong natatandaan, pero okay lang yan. So, bigyan niyo ako ng halimbawa ng ginagawa ninyo sa bahay or dito sa loob ng silid-aralan, or yung mga ginagawa ninyo bago kayo pumunta sa paaralan. Ano yung mga ginagawa ninyo? Naliligo. Ano pa? Kumakain. Ano pa? Bea, ano? O ikaw, Laot, ano pa? Ginagawa ninyo? Or ano yung mga nakikita nyo dito sa loob ng silid-aralan? Ano? Upuan. Ano pa? Pagsusulat. O sige, ano pa? Table. Yes, magaling mga bata. So, ngayong araw, ating tatalakayin ang kayarian ng salita. Ang kayarian ng salita ay mayroong 4 na uri. Ito ay ang payak, may lapi, inuulit, at tambalan. So, ang payak na salita, ito ay binubuo ng mga simpleng salita at salitang ugat lamang. So, ang halimbawa, gulay, araw, pusa, at madami pang iba. Kaya sila tinatawag na payak na salita dahil ito ay mga simpleng salita lamang o mga salitang ugat. So, may lapi is ito ay binubuo ng salitang ugat at mga panlapi. Halimbawa, ang tumalon, naligo, ilawan, at kumain. Ito ay mga salitang may lapi kasi ito ay may mga panlapi. So, ang panlapi is ang panlapi ay mga pantig na dinaragdag natin sa salitang ugat. Maaring ito ay nasa tauhan ng unlapi, gitlapi, hulapi, at kabilaan. So, ano nga ba ang unlapi? Ito ay unlapi kung ang panlapi ay nasa unahan. Halimbawa, ang naligo. Sa gitlapi naman, ang panlapi ay nasa gitna. Halimbawa, ang lumipad. Ang hulapi, ito naman ay hulapi kung ang panlapi ay nasa hulihan. Halimbawa, ilawan. So, sa kabilaan naman kung ang mga panlapi ay nasa unahan, gitna, at hulihan. So, alam niyo na ang may lapi. Sa inuulit naman tayo. Inuulit, ito ay inuulit na salita kung ang bahagi ng salita ay inuulit. Halimbawa, sama-sama o halo-halo. So, ang inuulit ay may dalawang pangkalahatang uri ng pang-uulit. Ito ay ang pag-uulit na diganap at pag-uulit na ganap. Halimbawa, ang sa pag-uulit na ganap, ito ay sama-sama. Sa pag-uulit naman na diganap, halimbawa, tatalon. Sa tambalan naman tayo. Ito ay dalawang salita na pinagsama upang tayo ay makabuo ng isang salita. Halimbawa, dalagang bukid. Diba? Dalawang salita sila na pinagsama para tayo ay makabuo ng isang salita. Ang kalawa ay araw at gabi. Diba? Dalawang salita sila na pinagsama kung kaya nakabuo tayo ng isang salita. So, ngayon mga bata, may katanungan ba kayo? Kung wala, mayroon tayong aktibidad. Papangkatin ko kayo sa 4. Ang group 1 ay magbibigay ng halimbawa ng payak na salita. At ang group 2 naman ay magbibigay ng may laping salita. At ang group 3 ay ang inuulit na salita. At ang group 4 ay ang tambalan. So, tapos na ba ang lahat? Okay, very good mga bata. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Maraming salamat sa inyong partisipasyon mga bata. So, may katanungan ba ang lahat mga bata? Uulitin ko mga bata, ang kayarian ng salita ay ito ay may 4 na uri. Ito ay binubuo ng payak, may lapi, inuulit at tambalan.
So, ang payak, ito ay mga salitang ugat or simpleng salita. At ang may lapi, ito ay mga salitang may mga panlapi. At ang inuulit ay ito ay mga salitang inuulit. At may dalawang pangkalahatang uri. Ito ay ang inuulit na salita at inuulit na di ganap at inuulit na ganap. At sa tambalan, ito naman ay dalawang salita na pinagsama para tayo ay makabuo ng isang salita. Naiintindihan ba mga bata? Okay, maraming salamat. Wala na po ba katanungan? Dahil kung wala kayong tanong, ay tayo ay magkakaroon ng pagtataya. Naintindihan? Okay, kumuha ng malinis na papel at pakisagutan ang mga tanong. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang matapos ninyo ang ating pagtataya ngayong araw. Tapos na ba ang lahat? Magaling mga bata! Sino ang nakakuha ng perfect score? Okay, palakpakan natin ang lahat dahil 75% of the class ay nakapasa sa ating pagsusulit ngayong araw. Wala na bang katanungan? Okay, pakikopya ang ating takdang aralin. Okay, bago kayo umuwi mga bata, pakikopya ang ating takdang aralin. Ang gagawin ninyo ay magbibigay kayo ng tig-isang halimbawa ng mga kayariang salita at gagawa ninyo ito ng pangungusap. Naintindihan ba mga bata? Opo. Wala na ba kayong katanungan? Wala. Okay, paalam mga bata, maraming salamat sa inyong partisipasyon. Sana may natutunan kayo ngayong araw. Paalam!